Kamusta ang spiritual life mo ngayon? Pagod ba? Stagnant ba? Joyful ba? Growing ba? Alam mo, may naging isang prayer si David in Psalm chapter 51 verse 12. Sabi niya sa Panginoon, ibalik mo sa akin, restore to me, ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Alalayan mo ako ng spiritong handang sumunod sa inyo. Hindi niya sinabing, restore my salvation, save me again, or give me a new salvation. The prayer of David, restore to me the joy of your salvation. Ito po ang pag-uusapan natin sa oras na ito. Paano ba maibabalik ang kagalakan ng ating kaligtasan? Samahan niyo po ako. Nung sinulat ni David yung Psalm chapter 51, yung restore to me the joy of your salvation, ang nangyari kasi nun, hinarap siya ni Prophet Nathan dahil itong si David ay nagkasala kay Bathsheba. Alam natin yung kwento na yon. Pinagsamantalahan niya si Bathsheba at hindi lang yon, yung kanyang trusted man na si Uriah, na asawa mismo ni Bathsheba, nilagay niya sa front line ng battle para mamatay. Hindi maganda ang ginawa ni David at para i-rebuke siya doon, ginamit ni God si Prophet Nathan. Nagsabi siya ng isang parable kay King David na ang sabi niya, merong isang mayaman at merong isang mahirap. Yung isang mayaman, napakarami niyang alagang tupa at baka, samantalang yung mahirap ay meron lamang siyang nag-iisang tupa at mahal na mahal niya ito. Pero dumating ang araw na nagkaroon ng bisita ang mayamang lalaki sa bahay at ang ginawa ng mayamang lalaki, kinuha niya yung nag-iisang tupa ng mahirap at ito ang pinakain niya sa kanyang bisita. Galit na galit ngayon si Haring David. Ang sabi ng Bible, isinusumpa ko sa Panginoon na buhay na dapat patayin ang taong gumawa niyan. Wala siyang awa. Pagkatapos sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang taong yun. Ganyan ang ginawa mo kay Uriah. Ganyan ang ginawa mo kay Bathsheba. At dahil dyan, ang tabak sa iyong pamilya, ang karahasan sa iyong pamilya ay hindi mawawala. At alam natin ang mga naging susunod na pangyayari sa buhay ni David. Hindi naging ligtas si David sa consequences ng kanyang kasalanan. However, si David ay nakabalik sa Panginoon at ito ang naging prayer niya sa Diyos. Ang sabi niya in Psalm chapter 51, create in me a pure heart, O God, and renew steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence. Take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation. Grant me a willing spirit to sustain me. Then I will teach transgressors your ways so that sinners will turn back to you. Ito ang naging awitin at panalangin ni Haring David sa Panginoon. Pero ano nga ba ang joy o kagalakan? Ang ibig sabihin po ng joy, ito ay malalim na kasayahang nagmumula sa pagkilala sa Diyos, sa kanyang presensya at sa kanyang pagliligtas. Kapag ang Kristiyano ay nagkakasala, ang nawawala ay ang kagalakan ng kanyang kaligtasan. Magkaiba yung joy and happiness. Ang happiness ay nakabase sa mga nangyayari sa paligid. What is happening in your life? Yung joy ay nakabase sa relasyon natin sa Diyos. Ang happiness nawawala kapag mahirap ang sitwasyon. Ang joy nananatili kahit mahirap ang sitwasyon. Ang happiness ay galing sa mga bagay na natatanggap natin, while joy ay galing sa pagkakakilala at pagtitiwala natin sa Diyos, rooted in our relationship with God. Sabi ng Psalm 16:11, sa iyong presensya ay may lubos na kagalakan. There is fullness of joy. So kung titignan natin ngayon ng mas deeper pa, yung joy of salvation, ito yung kagalakang dulot ng katotohanan na alam mo na pinatawad ka na ng Diyos. Inampun ka niya bilang anak. Tinanggap ka ni Kristo muli. Ligtas mula sa kapahamakan ng impyerno, may buhay na walang hanggan at may personal na relasyon ka na ngayon sa Diyos. The moment that you have put your faith on Jesus Christ, ito yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Ang tawag dyan ay joy of salvation. Ito ay may halong tulad natin sa isang lalaking nakalaya mula sa kulungan na nakareceive siya ng good news. Ang sabi sa kanya, malaya ka na, bayad na ang lahat ng iyong kasalanan sapagkat meron ng
bayad nito para sa'yo. You know, salvation is free, but it's not cheap because someone paid a high price in order for you to have it. So why do Christians lose the joy of salvation? Number one, alam natin yan, sin. Pag gumagawa tayo ng kasalanan, ito yung nagiging hadlang sa maayos na fellowship natin sa Panginoon. Though we are forgiven, but the relationship that we have, the fellowship is affected. Ano pa? Neglecting our relationship with God. Di tayo nagbabasa ng Bible, di tayo nag-church, di tayo nagpe-pray, dinadahilan natin. Lahat ng bagay na ginagawa natin sa isang araw, kung tanggalin ng Panginoon lahat sa'yo yan ngayon. Diba? Yung pangatlo, focusing more on the blessings than the Savior. Mas excited pa tayo sa promotion, mas excited pa tayo sa pagpapala, mas excited tayo sa pera kaysa sa hanapin natin ng Panginoon. Spiritual burnout. Nagiging result ito ng pag-neglect natin sa Panginoon. We are so busy of doing many things for the kingdom that we forgot to listen to the voice of the King. Mga kapatid, the question is, how do we regain the joy of our salvation? Number one, true, genuine, totoo, repentance. Sabi ni David sa Psalm 51, sapagkat alam ko ang aking mga pagsuway, ang aking kasalanan ay laging nasa aking harapan. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at gumawa ng masama sa iyong paningin. Sinabi ni David ng totoong-totoo sa Diyos ang kanyang kasalanan na ginawa. Bago hiniling ni David na ibalik ng Diyos ang kanyang kagalakan, inamin muna niya ang kanyang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, ang pagsisisi, ang unang hakbang tungo sa pagbabalik ng kagalakan ng isang relasyon. Say sorry sa Panginoon. Genuine repentance at talikuran mo ang kasalanan na yan. Pangalawa, through returning to God's presence. Ilikha niyo ang busilak na puso o Diyos at bigyan niyo ako ng bagong spirito na matapat. Huwag po akong itaboy palayo sa inyong piling at ang inyong banal na spirito sa akin ay huwag niyo po sanang bawiin. Gawin mo yung mga bagay na pinaka-basic ng Christianity. You pray again, you read the Bible again, you go to church, you're involved in the ministry, you listen to the Christian songs. Paulit-ulit natin yan sinasabi sa channel na ito, pero dapat paulit-ulit din kasi natin itong marinig. Kasi paulit-ulit tayo nakakalimot. Return to His presence. Hindi ang trono at kapangyarihan ang susi sa kagalakan ni David. Nasa kanya na lahat He has the power. He has the riches. He has everything that a man could desire. But the Bible says hindi ito ang naging source ng salvation ni David. Kahit nasa kanya yon, dumating pa rin sa punto na lugmok siya. Isang patunay na hindi natin kailangan ng mas maraming bagay upang maranasan ang tunay na kagalakan, kundi kailangan natin ng mas malalim na presensya ng Diyos sa ating buhay. Ang tunay na kagalakan ay matatagpuan sa presensya ng Panginoon. Number 3, through doing God's purpose and mission. Sabi ni David, sana'y ibalik sa akin ang kagalakan na naramdaman ko noong iniligtas niyo ako at bigyan nawa ako ng masunuring espiritu at tuturuan ko ang mga makasalanan ng inyong mga pamamaraan upang manumbalik sila sa inyo. Go back to your ministry. Go back to the purpose and the mission ng Panginoon para sa iyo. May kagalakang nagmumula sa pagsunod sa mission ng Diyos na hindi kayang ibigay ng mundo. Alam niyo itong Dead Sea? Ang Dead Sea ay walang masyadong isda na nabubuhay dito. In fact, pag pumunta ka dito, halos hindi ka lumubog, lumulutang ka lang. Bakit, Pastor? Sobrang alat. Ito yung itsura niya sa mapa. Alam niyo kung ba't sobrang alat siya? Yung tubig na nanggagaling doon sa Jordan River, papunta dito sa Dead Sea, na i-stuck lang. Wala siyang outlet. Dahil doon nai-stuck siya, yung mga minerals nagko-compound, umaalat na lang yung tubig. Sobrang
alat niya na, tapos nag-e-evaporate na lang, tapos ganun lang yung nangyayari sa kanya. Ito rin ang litrato ng isang Kristiyano na puro receive lang ng mga preachings, ng Bible study, ng lessons, pero hindi naman niya nagagawa ang purpose and mission niya. Para kang isang tubig na matagal nang nakastuck sa isang lalagyanan. Naging stagnant ka na. Tandaan mo, kahit gaano kasarap ang tubig, kahit gaano kaganda ang tubig, kapag ang tubig ay na-stuck ng matagal, nagiging lason ito. And number 4 and last, through walking in the Spirit. Mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Ito yung sabi ng Galatians 5:16. Piliin ninyo everyday na mag-surrender sa ways ng Panginoon. Daming temptations. Pero piliin mo yon. Bakit, Pastor? Kasi pag naging sensitive ka sa sinasabi, sa conviction ng Holy Spirit sa iyo, ang sabi dun sa susunod na mga verses in Galatians chapter 5, ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, kagalakan. Ito pala yon. Through the power of the Holy Spirit, joy will overflow in our lives. Sabi pa ng Bible, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain, inumin, kundi tungkol sa katuwiran, kapayapaan at kagalakan na mula sa banal na Espiritu. Amen? Araw-araw nating piliin na sumuko at maging sensitibo sa pangungusap ng Holy Spirit. Surrendering to God is an everyday choice that we do. Sabi ni Paul, I die daily. Dapat akong sumuko sa Panginoon araw-araw. Tandaan natin mga kapatid, ang lubos na kagalakan ay tanging matatagpuan sa presensya ng Diyos lamang. Hindi sa pagkakaroon ng mas marami o higit na mga bagay sa mundo, kundi nakaangkla ang kagalakan ng isang Kristiyano sa isang malalim na relasyon sa Panginoon. God bless po sa inyong lahat, and may this simple lesson be a blessing sa bawat isa. Magamit niyo po sa inyong mga small groups, life groups, discipleship groups, kung ano man po at tawag niyo dyan. And I pray na maging personal po ito sa bawat isa sa atin. Kung sino man po ang dumadaan sa mga ganyang bagay ngayon sa buhay natin, sana po ay nakatulong sa inyo ito. God bless po sa inyong lahat, and please share, subscribe, and continue to support our channel.